So mga manonood, magandang hapon po sa inyo. Hindi na kailangan malaman ang pangalan ko. Hindi man kailangan yun. Pero meron na ipapakita sa inyo mga ka-viewers, na ang importante sa buhay ay ang Diyos pa rin. Wala nang iba. So tignan nyo to mga ka-viewers. Sabi dito pero lahat ng glory sa Panginoon. Praise God, thank you. Yan, sa Panginoong Jesus. Amen, no? And then mga ka-viewers, makikita nyo dyan, mababasa nyo naman may nakalagay, before dying at the age of 40 from stomach cancer, the world-renowned designer and author Cressida Rodriguez wrote. Ito nakikita nyo yung babae kaganina mga ka-viewers. Ito, yan. Sikat na babae yan, designer, maganda, mayaman. Sobrang yaman yan, sabi dito. Sobrang yaman. Tas sabi sa number 1, I have the world's most expensive car in my garage, but now I have to use a wheelchair. So sabi niya marami siyang car. Ngayon, nakasakay na siya sa wheelchair. Ang sabi naman sa pangalawa, in my house, there are all kinds of branded clothes, shoes, and price tags. But now, my body is wrapped in a small cloth provided by the hospital. Makikita nyo mga manonood, marami siyang damit, branded, bago, mamahalin. Pero ngayon, ang damit niya ay damit sa ospital. Ano? And then sunod, number 3, I have a lot of money in the bank, but now I don't benefit from the amount. Marami siyang pera, pero hindi niya na nagagamit. No? Useless na. Tapos yung pang-apat, sabi niya po, my house used to be like a castle, but now I sleep in 2 beds in the hospital. Yung bahay ng mayaman po nito ay palasyo. Pero ngayon natutulog siya sa ospital sa 2 higaan. So, pang-5, from 5-star hotel, now spending time in hospital, moving from one clinic to another. So, ang kita nyo, 5-star hotel ang bahay pala nitong mayaman po nito, mga manonood. Tapos ngayon, bahay niya na ay hospital clinic. Number 6, mga manonood, I have signed autographs to hundreds of people. Yan, nagsisignature siya ng mga nagpapa-autograph sa kanya na idolo sa kanya. Dito sa babae po na ito, no? Si Cressida Rodriguez, no? Tama ba yan yun? Yung nando sa una ang pangalan. So, nakalagay dito, but this time the medical records are my signature. Ang signature niya ngayon, medical na. Dati siya nagsisignature, ngayon medical na. So makikita niyo yung realidad ng buhay, no? Kumbaga wala talaga sa dami ng meron ka. Sa isang araw talagang babagsak, mawawala, magkakasakit, mamamatay. Nasunod yung pang-7, I've been the 7 barbershop to get my hair done. But now I have a single hair on my head. Siya'y kalbo na po dahil sa sakit na cancer. Ano? Siya yung mayaman na babae po na ito, no? Number 8, with a private jet, I can fly anywhere. But now I need 2 assistant to walk to the hospital gate. Marami po siyang, may private jet, nakakagalad ako sa kung saan. Ngayon, ina-assist na lang siya sa hospital, sa gate, no? Yan ang katotohanan. So, number 9, even though there is a lot of food, now my diet is 2 tablets a day and a few drops of salt water in the evening. So marami siyang pagkain kasi mayaman po ito, maraming pagkain, pero ang kinakain niya ay 2 tablets na a few drops of salt water in the evening. Yan. Ngayon po ang kinakain niya kahit marami siyang pagkain. Number 10, this house, this car, this planet, this furniture, this bank, this excessive fame and glory, none of it for me. Wala na daw pong kwenta sa kanya lahat yan. Bagay, car, plane, lahat. Sabi nung mayaman po dito, no? For me, none of this will calm me down. There is nothing real except yun.
Baga nawalan ng kwenta na po sa kanya yung mga bagay. Basta isa lang alam yung katotohanan, mamamatay. Sabi po dito, at the end of the day, the most important thing is health. Para sa kanya, ang pinaka-importante po yung malusog. Sabi ni ate, no? Kaya mga manonood, magpasalamat kayo sa Panginoon na malusog kayo, wala kayong sakit. Di man tayo mayaman. Ako, sa biyaya ng Panginoon, di man po ako mayaman, pero ma-healthy pa po ang katawan ko sa biyaya ng Panginoon. Kaya makikita nyo dito, hindi sa dami ng pera ang totoong yaman. Maganda po yun. Pero ang kahalagahan ay ang Panginoon. At yung healthy ka, nabigay ng Panginoon. Yan ang pasalamatan mo sa Panginoon. And then po sabi niya po, please be happy with how little or much you have while you are healthy. Have everything, have a plate of food, a place to sleep. You are not lacking anything. O, diba? Nakita niyo po, sabi niya, masaya na kayo sa maliit o sa malaki. Tapos yung malusog kayo. Yan na daw ang at may pagkain kayo, may natutulugan. Yan, kayamanan na. Sabi din po dyan, Timothy 6, chapter 16, verse 1, Bible verse na po. Bible verse. But godliness with contentment and great gain. Yan. Ang Panginoon ng mo is a godliness, plus contentment. As for we brought nothing into this world, and it's certain we can carry nothing out. Wala naman po talaga tayong dala kung sinilang. Tapos mamamatay din po tayong walang dala. Kaya masayan po tayo kung nang nabigay sa atin ng Panginoon. Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon sa buhay. Ayun, salamat sa Panginoon, may buhay pa. So number 8 naman, and having food and remnant, let us be therewith content. Yan, sabi po dyan sa Bible verse. May pagkain ka, may nasusuot ka, masiyan ka na makontento. Pastor? Lamesa po, hindi pa po nalalagyan, Pastor. Ang sabi po dito, the most important things in this life is to have soul salvation. Trust the finish. Babasa po, Pastor. Trust the finish work of Jesus Christ for our salvation. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. You will have eternal life. You will be satisfied because only Jesus can give us true satisfaction. Believe and put your trust and faith to Jesus to save you, no? Kaya nakita nyo. Di ba part 2 ko na lang?